Bago sa saksi, isa pang akusado sa pagkawala ng mga sabongero ang arestado ngayong gabi. Kapwa akusado siya ni Atong Ang sa arrest warrant na inilabas ng Lipa RTC. At dahil po dyan, si Ang na lang ang hinahanap sa 21 akusado. May babala naman ang NBI sa sinumang magkakanlong kay Ang. Saksi, si Darlene Kai. 3 pulis lang ang pinapasok sa loob ng balikan nilang address ni Atong Ang sa Mandaluyong City. Hinalughog nila ang gusali habang nakasuot ng body-worn camera at iba pang recording device alinsunod sa utos ng korte. Pero wala pa ring Ang na natagpuan doon. Dahil po yung address po na nakalagay po dito sa warrant of arrest, kaya doon po tayo mag-search. Although po na-implement na po namin to sa ibang branch po, ng branch 26 po, Santa Cruz, Laguna. Kasi po ma'am, ito po ay kailangan naming implement kasi mag-return po kami ng warrant sa branch 13, Lipa City, Batangas po. Bukod kasi sa Santa Cruz Regional Trial Court, naglabas na rin ng arrest warrant ang Lipa RTC Branch 13 laban kay Ang para sa 6 counts ng kasong kidnapping with homicide. Kaugnayan ang pagkawala ng 6 na pinagbintangan umanong ng daya sa AA Cobra Game Farm sa Lipa, Batangas. Bigo uli ang Mandaluyong City PNP na matagpuan sa property na ito sa barangay Mauway, Mandaluyong City ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Pero sinisiguro nilang mahigpit na babantayan itong lugar. Hinarap ang mga pulis ng abogado at ilang tauhan ni Ang. Paano po yung gagawin ng Captain Mr. Atong Ang in compliance with the Lipa warrant of arrest? Right now, please direct all your concerns to his lead counsel, Attorney Villarreal. Ayon sa lead counsel ni Ang, hindi pa niya nakikita ang warrant mula sa Lipa Court. Pinayuhan daw niya si Ang na wag munang sumuko sa mga otoridad habang ginagawa ng legal team ang lahat ng legal na hakbang sa korte. Pero ayon sa Justice Department, dapat sundin ang arrest warrant. Ang mungkahing wag itong sundin, hindi lang daw maling payo, kung hindi unethical umano at maaaring isang krimen. Para naman sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero, nakaka-insulto raw ang payong ito. Tama ba yun? So hanggang ngayon pinapaikot pa tayo rito pati ng abogado eh. Hindi nyo na humaluloko yung taong bayan. Lahat ho nakatingin. Kagabi, pinasok din ng mga tauhan ng CIDG ang farm ni Ang sa bayan ng Santa Cruz para isilbi ang 4 na warrant of arrest. Pero matapos inspeksyonin ang lahat ng kwarto at gusali sa lugar, wala silang nakitang bakas ng negosyante. Paniwala ng mga otoridad, maaaring may mga tumutulong kay Ang. Kaya nagbabala ang NBI na maaari silang maharap sa mabigat na parusa. Presidential Decree 1829, otherwise known as obstruction of justice. Sinasabi po dito na ang tao na nag-harbor, nagkukonceal o nagfa-facilitate ng isang tao na ipinaghahanap ng batas ay pwedeng mapatawan ng penalty na imprisonment o prison correctional 6 months and 1 day to 6 years or fine o pwede rin meron ng fine, meron pang imprisonment. Nagtayo rin ng hotline ng NBI na pwedeng tawagan ng mga may impormasyon kaugnay sa kinaroroonan ni Ang. May nakalagay ring hotline sa poster na inilabas ng PNP. Ang poster, may litrato ni Ang bilang most wanted ng Department of the Interior and Local Government. Nakalagay rin ang tungkol sa pabuyang 10 milyong piso. Marami pa raw property si Ang na hindi pa tukoy ng mga otoridad at hanggang hindi pa naaaresto, hindi uusad ang kaso laban kay Ang dahil wala pa ring jurisdiction ng korte sa kanya hanggat hindi siya nababasahan ng sakdal o maa-arraign. Sa ligang batas natin, may karapatan yung mga akusado. Hindi ka pwedeng akusahan kung hindi wala yung karapatan mong iharap sa iyo yung testimonya. Di ba? Nung laban sa'yo, nagre-reklamo. Pati sa arraignment, kailangan presente ka. Diba? Kaya may proseso po. Pero pwede nang umandar ang kaso ng mga kapwa-akusadong naaresto na. Magpapatuloy ang kaso laban dun sa mga tao na yun. Habang yung akusado na na-issuehan ng bench warrant ay patuloy namang hahanapin ng ating mga kapulisan. Bukod kay Ang, 20 iba pang kapwa-akusado ang pinaaresto ng Lipa RTC kabilang ang ilang pulis. 16 sa kanila ay kasama rin sa mga inisyuhan ng arrest warrant ng Santa Cruz RTC at nauna nang nasa kustodiya ng mga otoridad. Naaresto na rin ng PNP-CIDG ang 3 pang kapwa-akusado ni Ang kaugnay ng kaso sa Lipa RTC. Ang 11 pulis na kasama sa mga naunang pinaaresto kaugnay ng missing sabungero, dismissed na kaya wala na silang makukuhang retirement benefits at hindi na pwedeng maupo o maging empleyado sa gobyerno. Inirekomenda namang i-dismiss si Brigadier General Romeo Macapas na sinampahan ng administratibong kaso ng magkapatid na patidongan. Yung pag-aresto sa mga vital witnesses
meron pong obstruction of justice doon eh. Eh yun po yung mga witness eh. Bakit natin pipigilan, bakit natin nahawakan ng mga cellphone na may mga lamang ebidensya, bakit natin tatanggalin ng mga ebidensya? Ang ilan sa pamilya ng mga missing sabongero nagsalo-salo sa tanghalian kanina para ipagdiwang ang pagpapaaresto ng korte sa mga akusado. Nabuhayan po yung loob namin na kahit maliliit na tao lang po kami, kaya pala namin lumaban. Doon na rin nila nalaman na may inilabas na ring arrest warrant ang Lipa RTC. Confirm na, sir. Nasa iwaran na yan. Sige po, salamat. Sobra po ang saya ko. Sobra. Dahil sa wakas, makakamit na namin yung hinihiling namin na matagal na hustisya para sa aming mga pamilya. Pero puno pa rin ng galit ang mga pamilya kasabay ng paghamon sa mga akusado na lumabas na. Atong ang hirap na ang buhay namin sa paghahanap sa mahal namin sa buhay. Marami kaming pamilyang pinirwisyo nyo. Ang mga apo namin, mga asawa noon, hanggang ngayon nagdurusa. Sana naman, harapin mo na. Lumabas ka na. Itong pagkakataon na to, wag nang pahirapan ni Atong ang mga kapulisan. Ginawa niya to, dapat harapin niya. Huwag siyang duwag. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.